Right knowledge about God can only be attained through the revelation of Jesus Christ, received by His apostles. Man need not to join a church in order to be saved. He will be, as long as the church of Christ is here on earth, God will continue to appoint an apostle to lead and administer it. Sumayin niyo po ang Panginoon, and once again, welcome to this program. In this episode, we're going to talk about the kind of faith the Lord requires. If we will study the scriptures, we can see the great importance to have faith in God. In Hebrews chapter 11 and verse 6, ay ganito po ang ating mababasa. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya dito po ay napakaliwanag na sabi, without faith, it is impossible to please God. Ang Diyos ay malulugod lang sa tao kung meron siyang pananampalataya. Kaya ang salita ay, without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, hiwalay sa pananampalataya, hindi ka maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa isa pang talata ng Biblia, ang sabi sa Romans 14 and verse 23, everything that does not come from faith is sin. Ang ibig sabihin, ang lahat ng bagay kapag gusto mong maugnay sa Diyos, dapat maugnay ka sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Pero alam po ba ninyo, na merong mga uri ng pananampalataya, there are kinds of faith na sinasabi ang Bible na hinahanap at nire-require ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa Luke chapter 18 in verse 8 ay ganito po ang ating mababasa. I tell you that He will defend and avenge them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find this kind of persistent faith on the earth? Mapapansin ninyo ang sabi ng verse na ito, when the Son of Man comes, will He find this kind of persistent faith on the earth? Kaya merong kind of faith. At ang nais ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, makita itong uri, this kind of persistent faith sa buhay ng tao. Kaya nga may pagkakataon na hinangaan ng Panginoon ang pananampalataya ng senturyon. Sa Luke chapter 7 verse 9 ay mapapansin ninyo, ang sabi po sa talatang ito, when Jesus heard this, He was amazed at Him. Turning to the crowd that was following Him, He said, I tell you, not even in Israel have I found this kind of faith. Sa makatwid, merong kind of faith na hinangaan ang Panginoon. At ang hinangaan niya ay ang pananampalataya nitong senturyon. Sapagkat nakita natin ang pangangatwiran ng senturyon na ito. Ang sabi niya dito sa verse 8, for I myself am a man under authority with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Kaya dito makikita natin ang senturyon ay merong buong pananampalataya na nananampalataya siya na pag sinabi ng Panginoon, gagaling ang kanyang alipin. Ibig sabihin, there are kinds of faith na hinahanap, hinahangaan, nire-require ng Panginoon sa isang tao. Ngayon, pagdating sa ating mga Kristiyano, may mga uri ng pananampalataya na nais ng Panginoon na matanggap natin at makita din ito sa atin. Tignan po natin, what are the kinds of faith the Lord requires? Una, sa Romans chapter 10 verse 8, ay may sinasabi po dito sa talatang ito na word of faith. Kaya ang sabi po rito ay ganito. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach.
Ano po ang uri ng pananampalataya na nais ng Diyos na makita sa atin? Ang una, itong tinatawag na the word of faith. Itong word of faith, ito ang uri ng faith na dapat matanggap ng tao. Na ayon kay Pablo, this is the word of faith which we preach. Ito palang uri ng faith na ito. Ito ang ipinapangaral sa atin. At mapapansin ninyo, itong salita ni Paul na which we preach, ang tinutukoy niya ay siya at ang mga kasamahan niyang mga mangangaral. Kaya pag ating titignan sa Ephesians 4 in verse 11, ang apostol ay may mga kasamang mangangaral. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Kaya ang mga apostol pala sa kanilang pangangaral, may mga kasama rin silang mga gifted men of God. Ang iba sa kanila, propeta, ebanghelista, at yung iba ay mga pastors and teachers. Ano raw ang kanilang ipinapangaral? Ang sabi ni Paul, yon ang word of faith na dapat matanggap ng tao. Sa isa pang translation ng Bible, sa Romans 10 and verse 8, ganito po ang sinasabi, but what does it say? The word is near you in your mouth and in your heart. That is the word. Mapapansin ninyo ang kahulugan ng salitang the word yan. Pag itinuloy natin, the message, the basis of faith which we preach. Sa isa pang translation, ang sabi diyan, God's message in Christ, the basis and object of faith. Kaya ang word of faith pala ay basihan ng pananampalataya ng tao. Na pag tinanggap ng tao itong word of faith, ay magiging katanggap-tanggap siya sa Diyos sapagkat ito ang basis, ito ang object ng pananampalataya. Mapapansin ninyo sa ngayon, marami ring tao ang nagsasabi na sila man ay meron ding pananampalataya sa Diyos. Pero kung minsan, yung ibang nagsasabing merong faith sa Diyos, kung minsan ay mystical, mysterious. Kumbaga may hinahanap sila na misteryo sa isang tinatawag nilang pananampalataya. Pero pag atin pong titignan, ang payo ng Bible, ang faith ay simple lang. Ang basihan ng faith ay Word of God that we receive. Kaya sa Deuteronomy chapter 30 in verse 12 hanggang 14, ang sabi rito, it is not up in heaven, so that you have to ask, who will ascend into heaven to get it and proclaim it to us, so we may obey it. Ang ipinapakita sa talatang ito na when it comes to faith, hindi na natin kailangang dumanas pa ng mga mystical experiences o mga mysterious na mga experience. Gaya ng sabi po ng talatang ito, na hindi na natin kailangang makakita pa ng isang taong galing sa langit na bababa at magsasabi sa atin na sampalatayanan natin ang Diyos. Nor sa verse 13, ang sabi rito ay ganito, nor it is beyond the sea, so that you have to ask, who will cross the sea to get it and proclaim it to us, so we may obey it. O merong isa pang taong manggaling sa gitna ng karagatan at umahon sa lupa at sabihin, pakinggan nyo ang mensahe ng Diyos. Pansinin ninyo, paano natin tatanggapin ang pananampalataya? Ang sabi sa verse 14, no, the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so you may obey it. Ano po ang sabi? Yung salita na dumalapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso, ibinigay yun para masunod mo. Pag atin pong babalikan ng Romans chapter 10 verse 8, yan ang sinasabi ni Paul, the word of faith which we preach to you. Yan palang word of faith na ipinapangaral sa atin. Yan pala ang maglalapit sa atin sa Diyos. Bakit to? Yan ang faith na hindi based sa mystical, sa mysterious experiences, and sa mga bagay na material. Kaya nga nasabi ng Panginoon sa John chapter 6, verse 26 to 29. Merong isang pagkakataon na sinabi niya sa mga tao, na hinahanap niyo ako. You are looking for me, not because you saw the signs I performed,
but because you ate the loaves and had your fill. Ang ibig sabihin, may mga taong lumalapit sa Panginoon sa panahong yon na hindi dahil sa mga himalang nakita nila sa Panginoon, minsan naman, dahil sa nakinabang sila ng sabi ni Kristo, nabusog kayo ng tinapay na galing sa akin. Pero anong payo ng Panginoon sa verse 27? Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you, for on him God the Father has placed his seal of approval. Kaya ganito dapat ang pananampalataya ng tao. Hindi dapat mabatay sa mystical, sa mysterious experiences, nor even sa mga bagay na material. Saan dapat mabatay ang faith ng tao? Sa word of faith na dinadala ng mga sugo ng Panginoon. Kaya itong word of faith, ito yung sinasabi ni Jude sa verse 3, na ang sabi dito ay, the faith which is the sum of Christian belief, which was delivered verbally to the holy people of God. Yan palang word of faith. Yan ang kabuuan ng Christian belief na dinala at ipinasa sa mga banal. Sa mga tweed, yung word of faith, yan ang basihan ng iyong pananampalataya sa Diyos. Yan ang magiging basihan ng iyong kaugnayan sa Diyos. That is the kind of faith that the Lord requires from you. Kaya mapalad ang tao kapag natanggap itong ebanghelyo na dala ng mga apostol, na dala ng mga kasamahan ng mga apostol ng Panginoon. Ang ebanghelyong dala nila, ang magiging basis ng judgment ng Diyos sa lahat ng tao. Yan ang sabi rito sa Romans chapter 2 in verse 16. On that day, when, as my gospel proclaims, God will judge the secrets. Ang ibig sabihin ng secrets, all the hidden thoughts and concealed sins of men through Christ Jesus. Yan palang ebanghelyo, yan palang word of faith na dala ng mga sugo ng Diyos. Yan din ang magiging basis ng Diyos sa paghatol sa tao. Ano yung hahatulan sa Kanya? Ang sabi, even His hidden thought and concealed sins, mga natagong kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang ibig sabihin, mga kaibigan, pag ang tao nakatanggap ng word of faith na yan, makakatiyak siya na yung hinahanap ng Diyos na pananampalataya ay mapapasa Kanya. Kaya ang payo ni Paul sa Philippians 4:9, ano sabi niya? Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put into practice and the God of peace will be with you. Kaya mga kaibigan, napakapalad po natin kung tayo'y natutong sumampalataya sa ebanghelyong pinapangaral ngayon. We can have that kind of faith. And what is that? The word of faith. Ang pangalawa, mga kaibigan, na uri ng faith na nire-require ng Panginoon ay ang tinatawag na the speaking faith. 2 Corinthians chapter 4 in verse 13, ang sabi po dito, it is written, I believed, therefore I have spoken. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Kaya ano sabi ni Paul? Ito ang faith na dapat ting nasa atin. Sapagkat ito ang spirit of faith. Ano yung spirit of faith na yan? Na dapat na nasa atin din. That when we believe, we speak about what we believe. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore I have spoken. At ano pa sabi niya? We also believe and therefore speak. Sa makatwid, ang tawag po diyan ay the speaking faith. Ang faith na sinasalita. Bakit po? Sapagkat kung ikaw ay nananampalataya, dapat salitain mo rin yung faith mo. Ang sabi po dito sa isang translation, sa 2 Corinthians 4:13 pa rin, ang sabi dito, I believe in God, so I spoke. Kaya ang faith must be spoken. Yan ang tinatawag na spirit of faith. You can verbalize the things that you are seeking from God. Nasasalita mo. Kaya nga sabi sa John chapter 6 in verse 63, ay ganito.
The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. Once we speak our faith, ang sabi, they are spirit, they are life. May kapangyarihan, may buhay na dumadaloy. Kaya napakahalaga po na ang tao ay masalita niya ang kanyang faith. Sapagkat kung ang kanyang mga salita ay mawalan ng faith, he will be judged sa kanyang mga sinasalita. Sa Matthew chapter 12, verse 36 to 37, ay may sinasabi ang Panginoon dito tungkol diyan. Ang sabi po ay ganito, "But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken." Verse 37, "For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Ano sabi? By your words you will be acquitted, by your words you will be condemned. Kaya ang salita pala ng tao, dapat matiyak niya na sa mga sinasalita niya, magkaroon siya ng speaking faith. Para ito ang magdala sa kanya upang maging kanuguran siya sa Diyos. Bakit ito? Sa Matthew 12:34 pa to 35, ang sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang sumagana sa puso ng tao, yun ang kanyang masasalita. Kaya sabi ng Panginoon, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Pero ang sabi dito sa 35, a good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. Kaya maganda po ng tao'y magkaroon ng faith upang masalita niya itong kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya pag ang puso mo ay mapuno ng faith, ang masasalita mo rin ay about faith. Halimbawa, kung ikaw ay may sakit, Isaiah chapter 53 verse 5, na ang sabi ng Panginoon doon, by His wounds we are healed. Ano ang masasalita mo pag meron kang faith? Lord, I claim your promise that I will be healed. Kaya yung nasasalita mo ay salita ng faith. At diyan sa pananampalataya mo, ang sabi nga ng Panginoon, according to your faith, be it done unto you. Hindi lang po totoo yan sa healing, lalo pong totoo yan sa kaligtasan. Kaya sabi sa Romans 10 verse 9 to 10, if you will declare in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Tama ang sabi? Sa kaligtasan, you will declare in your mouth. May ipapahayag ka. Kaya sabi sa verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified. It is with your mouth that you profess your faith and are saved. Kaya mahalaga pala na ang faith ng tao ay nasasalita niya, nadideclare niya, napuprofess niya, nasasalita niya. Ngayon, hindi lang word of faith, hindi lang speaking faith, ang nais pa ng Diyos. Magkaroon tayo ng tinatawag na working faith. Ano yan sinasabing working faith? Sa James chapter 2 verse 26, ang sabi, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Ano sabi diyan? Faith without works, faith without deeds is dead. Kailangan pala ang faith ng tao merong gawa. Ang ibig sabihin, ito yung faith ng tao na with actions. Hindi mo lang nasasalita, hindi mo lang tinanggap yung word of faith. Kailangan ang faith mo with actions. Kaya sabi sa James chapter 2 and verse 20, but do you want to know of foolish men, the faith without work is dead. Bakit to? Sapagkat yung work of faith, yan ang expression na ang faith mo is living and active. Kaya yung faith na parang naniwala ka lang sa existence ng Diyos, it is not enough. Dahil lahat naman ng tao naniniwala na may Diyos. Kaya nga sa James 2 verse 19, ito ang hamon ng Bible. Sabi, you believe that there is one God, you do well.
even the demons believe and tremble. Tamuraan sabi, kahit ang demonyo ay nananampalataya at nanginginig pa. Kaya pag ang tao walang action, walang work sa kanyang faith, ang sabi ng Bible, useless ang faith na walang gawa. Kaya ang sabi pa rito sa James 2:26, sa isa pang translations, for just as the human body without the spirit is dead, so faith without works of obedience is also dead. Kaya halimbawa po sa pagtatamo ng kaligtasan, totoong sinabi ng Bible sa Ephesians 2:8 na for it is by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God. Totoong sinabi na ang kaligtasan ay sa pananampalataya, pero hindi nangangahulugan na wala nang gawa talaga. Ang sinasabing gawa dyan, mga gawang pangsarili. Pero kailangan ng taong patunayan ang kanyang faith. Pagdating sa kaligtasan, meron tinatawag na work of faith. Halimbawa, sa Mark chapter 16, verse 16. Hindi lang sinabi na manampalataya ka sa Ebanghelyo. Ang salita ay, whoever believes and is baptized will be saved. Yang baptism yan, yan ang work of your faith na patunay na sinampalatayanan mo ang gospel ng Panginoon. Sa isa pang talata sa Galatians 3:26, it is not enough that you receive Jesus Christ and you receive the right to become a child of God through your faith. Ang salita pa sa 27, for all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Yun ang work of faith. Sa mga katwid, ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng working faith. Kaya mga kaibigan, ito ang aming nasa at panalangin sa inyo, na sa inyong patuloy na pagsunod at pagsubaybay sa programang ito, ay magkaroon tayo ng pananampalataya. Pananampalatayang inaasahan, hinahanap ng Panginoon. The kind of faith that the Lord is seeking from us. The kind of faith that He requires from us. Yan po ang word of faith, the speaking faith, and the working faith. And for the word today quote, faith is not what we feel, it is what we believe in God's word. Once again, this is Bishop Aldrin, your fellow learner of God's word, saying wherever you are right now, be blessed by the word today. God bless us all.